Naglabas ng Joint Position Paper ang BARM Grand Coalition o BGC. Laman nito ang kanilang pahayag sa isinusulong na Senate Bill No. 2862 ni Senate President Francis Escudero at House Bill No. 11034 ni House Speaker Martin Romualdez, kung saan nilalayo ng panukala na amyendahan ang Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law at ipostpone ang pagsagawa ng first regular elections sa BARMM mula sa dating petsa na May 12, 2025, isasagawa ito ng May 11, 2026. Sa gagawing pag-amyenda, nais ng BGC na mapasama sa amendments na dapat ipso facto resigned ang lahat ng kasalukuyang appointive ministers at members ng BTA na naghain ng COC o nominado ng partido para sa 2025 elections. Ayon sa BGC, sakaling mag-a-appoint ng bagong miyembro ng BTA, lahat anila ng kasalukuyang appointive members at ministers ng BTA na naghain ng COC o nominado ng political party para sa halalan sa BARM sa susunod na taon ay hindi dapat i-appoint o i-reappoint sa parehong posisyon o iba pang appointive posts. Kung sakali naman ay may pagpaliban ang parliamentary election sa BARMM, nais ng BGC na wala ng bagong maghain ng COCs, manifestation of intent to participate, list of nominees at certificate of acceptance of nomination. Narito ang report. Nag-issue ng Joint Position Paper ang BARM Grand Coalition o BGC na binubuo ng Al-Ittihad Ungkaya sa Kawagib no Bangsamoro o Al-Ittihad UKB, Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo o SIAP at Bangsamoro People's Party o BPP hinggil sa Senate Bill No. 2862 at House Bill No. 11034. Laman nito ang kanilang paghayag sa isinusulong na panukalang batas ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez, kung saan nilalayo ng panukala na amyendahan ang Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law at ipostpone ang pagsagawa ng first regular election sa BARMM mula sa dating petsa na May 12, 2025, isasagawa ito ng May 11, 2026. Ibinahagi ng BGC sa kanilang position paper na sa ilalim ng Section 2 ng Senate Bill No. 2862 na sakaling maging epektibo na ang batas, mag-a-appoint ng 80 bagong miyembro ng BTA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang termino ng kasalukuyang BTA ay magiging deemed expired na pareho ding nilalaman ng Section 2 ng House Bill No. 11034. Sa usapin hinggil sa Section 8, Article 4 ng Bangsamoro Electoral Code of 2023, nakasaad na ang lahat ng nominees ng political parties na humahawak ng appointive o elective offices ay hindi kinukonsidera na resigned at hindi nag-a-apply ang one-year prohibition sa pag-hire o rehire sa mga ito sakaling hindi papalarin sa parliamentary election. Sa ilalim naman ng Section 3, Article 10 ng BEC of 2023, kung saan sinasabi naman na lahat ng incumbent appointed members ng Bangsamoro Transition Authority na ang posisyon ay elective ay hindi deemed ipso facto resigned kapag nag-hain ng mga ito ng certificates of candidacy para sa 2025 elections. Maging ang mga members of the parliament na natalaga sa posisyon sa gabinete at iba pang executive offices ay hindi rin deemed resigned. Ayon anila sa isang pahayag ni Senate President Cheese Escudero, ang dalawang probisyon na ito ng BEC ay malinaw na paglabag sa konstitusyon. Sa posisyon ng BGC at kanilang proposed amendment sa BOL na dapat ipso facto resigned ang lahat ng kasalukuyang appointive ministers at members ng BTA na naghain ng COC o nominado ng partido para sa 2025 elections. Sakaling mag-a-appoint ng bagong miyembro ng BTA, lahat anila ng kasalukuyang appointive members at ministers ng BTA na naghain ng COC o nominado ng political party para sa halalan sa BARM sa susunod na taon ay hindi dapat i-appoint o i-reappoint sa parehong posisyon o iba pang appointive posts.
Inilahad din ng BGC ang kanilang posisyon hinggil sa pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na dapat maghain ng panibagong COCs at manifestation of intent to participate ang mga naghahangad ng parliamentary seat sakaling mapostpone ang BPE. Maliban na lamang kung isasaad sa proposed law na mananatiling valid ang mga naunang naihain na COCs at MIPs. Para sa BGC, wala na dapat bagong maghahain ng COCs, manifestation of intent to participate, list of nominees, certificate of acceptance of nomination at lahat ng mga naunang naghain ay hindi dapat invalidated. Ang kanilang panukala ay pagtiyak nila na ang electoral rules sa BARMM elections ay patas at naaayon sa batas para maisakatuparan ang ninanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na peaceful at credible elections sa rehiyon. Naniniwala ang grupo na ang approval at inclusion ng mga nabanggit na amendments ay magbibigay ng buhay sa nasabing pangako.